Noon ay may nakatirang hari na si Sumer Singh at ang kanyang asawa na si Ketaki. Napakaganda ni Ketaki at mahal ito ng asawang si Sumer Singh. Siya ay mapagmahal na hari at laging inuuna ang mga tao. Sinisigurado ni Sumer Singh na nasa maayos na pamumuhay ang kanyang mga mamamayan. Isang araw, nagdesisyon siya na mag-ikot sa kaharian upang tingnan ng mga tao. Tungkulin niyang pangalagaan ang kanyang mga nasasakupan at hinikayat niya na sumama ang kanyang reyna. Kaya naman kinausap niya ito sa sunod na araw. Alam mo na ngayon na lagi kong binibisita ang ating mamamayan. Bukas ay mag-iikot akong muli sa aking kaharian. Oo, aking mahal na hari, alam ko iyon. Sobrang ipinagmamalaki kita dahil nakikita ko ang iyong pagpapahalaga na maresolba ang bawat problema ng ating mamamayan. Bukas ay mag-iikot akong muli sa aking kaharian. Gusto ko sanang isama ka sa aking pag-iikot. Siguradong magugustuhan mo ito, aking mahal na reyna. Siyempre, aking mahal na hari, sasamahan kita. Gusto ko ring makilala ang ating mamamayan. Kinabukasan ay nag-ikot nga ang hari at reyna sa kaharian. Malayo ang kanilang biniyahe sakay sa karwahe. Mukhang ayos ang lahat sa kaharian, kaya't nagpatuloy lang ang hari at reyna sa kanilang pag-iikot, sakay ng kanilang karwahe. Pagkatapos nakita nila ang isang magsasaka. Mukha itong pagod at naglalakad mag-isa. Pinahinto ng hari ang karwahe at kinausap ang magsasaka. Masaya ka ba sa iyong pamumuhay sa ilalim ng aking pamumuno? Siguro po, marahil ay ganun na nga ho. Ako'y isa lamang magsasaka na nabubuhay sa pagtitinda ng mga butil ng mga bigas. Magkano ang kinikita mo sa isang araw at magkano ang iyong inaitatabi? Kamahalan, 400 lamang sa isang araw. Nabubuhay ka na nito? Ito'y napakababa. Kawawa ka naman. Kumusta ang buhay mo sa ganyang kaliit na kita? Isa para sa akin, isa sa pasasalamat, isa sa pagbahagi, isa sa pag-iipon. Anong klaseng bugtong ito, magsasaka? Hindi ko ito maintindihan. Maaari mo bang ipaliwanag? Isang parte ng aking kita ay para sa sarili at isa para sa asawa ko. Siya ang namamahala sa aming tahanan. Isa para sa pagbabahagi. Ibinibigay ko sa aking mga magulang. Sila ang nagpalaki sa akin upang makapagtrabaho ako. At isa ay para sa mga anak ko. Sila ang magiging suporta ko balang araw. Ganun ho ang aking ginagawa, mahal na hari. Hinahati-hati ko po ito para sa aking mga mahal sa buhay. Bravo! Napakahusay na sagot. Dakila ka. Bibigyan kita ng 10 sentimo ng ginto. Ngunit sa isang kondisyon, ay isisikreto mo lamang ang sagot kahit makita mo ako ng 100 beses. Sige po, kamahalan. Susundin ko ang iyong utos. Itatago ko ang sagot na ito hanggang sa makita ko po kayong muli. Gabi na nang makabalik ang reyna at ang hari sa kanilang palasyo. Ngunit hanggang ngayon ay iniisip pa rin ni Haring Sumer Singh ang sinabi sa kanya ng matanda. Kilala ko ang sarili ko sa pagiging matalino. Ngunit hindi ko masagot ang bugtong ng isang magsasaka. Kinabukasan, sinabi ni Sumer Singh ang bugtong sa kanyang tauhan. Lahat sila ay nagtaka at walang maisip na maisagot sa mahal na hari. Nagsabi si Sumer Singh. Ang palaisipan ng ginawa ng isang magsasaka. Kayo ay mga tauhan at higit na mas matalino kaysa sa magsasaka. Ngayon sabihin niyo sa akin kung anong ibig sabihin ng bugtong na ito. Ni isa sa kanila ay walang makasagot. Ngunit isang ministro ang nangahas na magsalita. Kamahalan, bigyan mo ako ng 24 oras. Ay hahanapin ko ang tamang kasagutan. Sige, bibigyan kita ng oras hanggang bukas. Kapag nasagot mo ang palaisipan, ay bibigyan kita ng malaking pabuya. Kaya sige, humayo ka. Sinabi ng hari na nakuha niya ang palaisipan sa isang magsasaka. Kaya ang misyon ko ay hanapin ang magsasaka na iyon sa kaharian. Pag nahanap ko siya, tapos ang trabaho ko. Ganun lamang kadali. Mabilis na hinanap ng ministro ang magsasaka.
Maigi niyang hinanap ito ngunit hindi niya matagpuan ang magsasakang ito at nagpatuloy lamang siya sa paghahanap dito. Hanggang sa gabing iyon, sa wakas ay nahanap niya rin ang magsasaka. Nilapitan niya ito habang siya ay naglalakad papunta dito. Agad niya itong nilapitan at sabay na tinanong ng mga katagang, "Maaari ba akong magtanong sa'yo? Ikaw ba ang magsasaka na nakausap ng aming mahal na Hari Adarayna kahapon?" "Tama po, ako nga, ngunit bakit niyo tinatanong ang mga bagay na ito?" "Ako ang ministro ng mahal na hari. Bilisan mo at ibigay mo sa akin ang sagot sa iyong palaisipan. Kailangan kong malaman ang sagot mo dito." Hindi maaari. Kailangan kong sundin ang utos ng hari. Nangako ako sa kanya na hindi ko ito ipagsasabi. Kung sasabihin ko ito, ay para na rin akong hindi tumupad sa aking pangako. Noong una ay ayaw ng magsasaka. Pagkatapos ay inalok siya ng 100 ginto. Pumayag ang magsasaka at ibinigay ang sagot. Bumalik ang ministro kinabukasan sa kaharian at kinaumagahan, sinabi nito ang kasagutan. Alam ng hari na binigo ng magsasaka ang pangako nito. Pinatawag niya ang magsasaka sa palasyo at tinanong kung bakit niya nagawa ito. Pinaharap niya ang magsasaka sa kanyang harapan upang ito ay tanungin. "Naaalala mo pa ba ang pinag-usapan natin? Huwag sasabihin kahit kanino ang kasagutan hanggat hindi mo ako nakikita ng 100 beses. Nakalimutan mo na ba?" Hindi po. Tinupad ko ang pangako ko, kamahalan. Maniwala po kayo." "Sinungaling! Saan mo ako nakita ng 100 beses?" "Binigyan ako ng ministro ng 100 ginto kapalit ng sagot sa bugtong. Pagkatapos kong makakita ng 100 beses ang iyong mukha sa ginto, ay saka ko sinabi ang sagot. Ganun po ang aking ginawa, kamahalan." Namangha ang hari sa ginawa at pamamaraan ng magsasaka. Ginawa niya itong miyembro ng advisory board. Ito ay pruweba lamang na ang ating utak kapag ginamit ng maayos ay kayang gawing anumang bagay. Nang magkaroon ng pagkakataon ng magsasaka na makausap ang hari, ay ginamit niya ito upang mag-iwan ng impresyon. Ginamit niya ang pagkakataon na nagtiwala siya sa sarili. Sa pagiging magsasaka niya ay naging advisory siya ng hari sa kanyang katalinuhan at namuhay ng marangya ang kanyang pamilya. Magmula ng araw na iyon ay palagi na siyang naglilingkod sa hari at pinatira siya ng hari sa kanyang palasyo. At dahil sa kanyang katalinuhan ay natuwa sa kanya ang hari at binigyan siya ng magandang buhay pati na rin ang kanyang pamilya. Kaya ngayon ay maginhawa na ang kanyang buhay at siya ay namuhay ng masaya kasama ang kanyang pamilya. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.